Yo, what's up mga kabrumbrum? Nandito tayo ngayon sa UCM ATV Motors Service Center, kung saan tayo ay magti-training ng after sales ng mga ATV, UTV na 4x4 and 4x2, buggy type and jet ski. So tara mga kabrumbrum, samahan nyo ako. So ayun mga kabumroom, magsisimula na ang aming training tungkol sa after sales sa mga Linhai, TGB, Can-Am ATV, Sea-Doo Jet Ski, sa mga data trouble code scanning, location sensor, and hands-on scanning and checking code. So ito sila Sir JJ and Sir Raymond. Ipinakita sa amin ang engine ng ATV na 4x2 at ang engine ng ATV and UTV na 4x4. So ito si Sir JJ, tinuturo sa amin and ine-explain kung saan banda nakalagay ang mga parts ng tulad ng starter motor, throttle body, oxygen sensor, radiator, cylinder head, transmission gear, CVT parts, at ilan liters ang engine oil. So ayun mga kabumbrum, ipapakita ko sa inyo ang sample ng CVT parts ng 4x4. And then, ipapakita ko rin sa inyo ang CVT parts ng 4x2. Ipagdidikit natin kung ano ang pinagkaiba. So yan, hawak ko na ang parts ng 4x2. Mas malaki ang CVT ng 4x4 kaysa sa 4x2. Kumuha pa tayo sa pangpiyesa ng CVT parts ng 4x2. So yan o, kitang-kita talaga, mas malaki ang parts ng CVT ng 4x4. So ngayon mga kabumbrum, ipinapakita sa amin at ini-explain sa amin kung paano paggamit ng ECU reader. So ang tanong, ano nga ba ang ECU reader? Ang ECU reader ay para sa mga unit na Electronic Fuel Injected or EFI type. Example, meron po tayong unit na carburetor type and meron po tayong EFI type. Ang carburetor type, manual inspection. For example, hard starting, manual inspection kung lobot baga ang battery or hindi. Sa parts naman, manual inspection kung may problema ba ang karburador, starter motor, or CDI. Ang electronic fuel injected or EFI type ay malalaman agad kung anong problema. Example, lumabas ang check engine sa panel gauge. So, kailangan lang natin ang laptop at ECU reader upang malaman kung anong problema sa unit. Isaksak lang ang ECU reader sa unit at isaksak din sa laptop upang malaman kung anong problema sa unit at ma-scan agad ng ECU reader. So, lalabas agad ito sa laptop kung anong problema sa unit. Example, lumabas ang problema sa ECU reader tulad ng oxygen sensor, may problema, throttle body position, intake air temperature, coolant temperature, at iba pang parts na mai-scan ni ECU reader. At hindi lang yan, lahat dito kami mga mekanik, iniisa-isa kami ni Sir kung paano magayos sa isang unit upang malaman namin at matandaan kung anong problema sa isang unit. Example, nagtanggal si Sir ng mga parts, nagkabit siya ng mga sirang parts, at nagtanggal siya ng mga sakit sa mga parts. Ngayon, pumunta agad kami sa laptop upang malaman namin agad kung anong problema at kung anong lalabas sa default code. Example, lumabas sa default code, throttle body position, oxygen sensor, may problema. Ngayon, pumunta agad kami sa unit upang masuri namin kung anong problema. Nung naayos na ang mga parts na lumabas sa default code, bumalik agad kami sa laptop upang ma-refresh namin kung maayos na baga ang pagkakagawa namin. Ngayon, nawala na default code. Nag-try na kami mag-start ng unit upang malaman namin kung may lalabas pa bang problema. So ngayon, tumingin agad kami sa laptop kung may lalabas pa ba. So ayun, wala na, gusto siya. Na-start na ang unit at napaandar na siya na maayos. So ganun lang mga kabumbrum ang paggamit ng ECU reader. Basta, EFI type ang ating ATV, UTV, buggy, kung 4x4 or 4x2 man siya, at Sea-Doo Jet Ski.
At kung napapansin nyo, lahat kami dito ay mga mechanic or mekaniko galing sa mga UCM distributor. Big shout out sa mga nakasama kong mechanic and thank you sa mga head mechanic namin. Thank you mga sir. At dito na magtatapos ang aming training sa UCM ATV Motors Service Center. Kabumbrum, meron kami sa UCM ng mga ATV, UTV, buggy na 4x4 at 4x2 at jet ski. At hindi lang yan, may after sales pa. At huwag kakalimutan mga kabumbrum, please like, share, and subscribe. Ride safe mga kabumbrum.